Mga mahal naming lolo at lola, nanay at tatay. May magandang balita po kaming hatid sa inyo ngayon. Opisyal nang inilabas ang schedule ng Universal Social Pension para sa Hulyo 2 at 25 po, tama ang narinig ninyo. Sa wakas, isa na namang tulong pinansyal mula sa gobyerno ang darating para sa mga nakatatanda. At siguradong malaking ginhawa, ito lalo na ayong panahon na halos lahat ay mahal. Alam nyo ba, abot na sa 12 kada buwan ang pensyon na ito. Libre, walang hulog at diretsong matatanggap ng mga kwalipikadong senior citizens. At kung kayo po ay kabilang sa listahan ngayong Hulyo hanggang Setyembre, posibleng makuha nyo na agad ang inyong unang payout. Kasama pa ang 500 na bonus allowance. Pero teka, hindi lang yan ang dapat ninyong abangan. Ipapakita rin namin sa video na ito kung paano nyo malalaman kung kayo ikasama sa listahan, saan at kailan pwedeng kunin ang pensyon at anong mga dokumento ang kailangang ihanda para siguradong hindi kayo mahuhuli o maubusan sa pila. Kung kayo po ay may edad 6 na po, pataas at hindi pa nakatatanggap ng ibang pensyon mula sa Raya SIS, malaki ang tiyansa na kayo ay kwalipikado sa programang ito. At ang mas maganda pa, kung hindi pa kayo kasali, may paraan para makahabol at makapagpa-assess agad sa inyong barangay or ESV office. Kaya, huwag na huwag niyong palalampasin ang bawat segundo ng video na ito. Ito po ang impormasyon na kayang magbago ng takbo ng inyong buhay ngayong 2 at 25. Pakilike po ang video na ito kung gusto niyong patuloy kaming maghatid ng mga makabuluhang updates para sa ating mga mahal na seniors. I-share niyo na rin sa mga kapwa niyong lolo, lola, baka sila na ang susunod na makakatanggap ng ayuda. Tara na, panoorin natin ang buo. Opo, simulan na po natin ang buong katawan ng script. Dire-diretsong kwento at talakayan. Tungkol sa Universal Social Pension na ilalabas na yung Hulyo 2 at 25. Heto na ang buong 25 o panandang pandagdag na salitang kwento na siguradong kapupulutan nyo ng impormasyon, gabay at inspirasyon. Ngayong taon, ramdam talaga ng ating mga nakatatanda. Ang pangangailangan sa dagdag na suporta lalo na patuloy ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin, gamot at serbisyo. Kayan mabalita ang ipapatupad na sa buong bansa ang Universal Social Pension Program simula Hulyo 25. Marami po sa inyo ang natanong, kasama ba ako? Kailan ang bigayan? Paano kung wala pa akong natatanggap na tulong? Huwag po kayong mag-alala. Dahil ngayong araw iisa-isahin natin ang bawat detalye. Magkukwentuhan tayo gaya ng ginagawa ninyo sa umpukan sa kanto o sa tuwing maitsa at tinapay sa hapon. Relax lang po kayo dahil lahat ay ipapaliwanag natin ng malinaw at maayos. Unang-una sa lahat, ito pong Universal Social Pension ay isang hakbang ng gobyerno para matiyak na walang senior citizen sa bansa ang maiiwan sa laylayan. Hindi po ito kapalit ng isa suspension. Kung kayo po ay may natatanggap na mula sa alinman sa mga yan, maaaring hindi kayo kasama sa benepisyaryong ito. Pero kung kayo po ay 6 anyos pataas, walang regular na pensyon at walang sapat na kita, malaki ang tiyansa na kayo ay kwalipikado. Ang kagandahan po nito, kahit hindi kayo rehistrado noon o hindi pa kasali sa programang social pension, basta tumakumpleto ninyo ang mga kinakailangang dokumento, maaari pa kayong makasali sa susunod na evaluation. Ngayong Hulyo 2 at 25, inilabas na po ng ESG ang unang listahan ng mga kwalipikadong benepisyaro mula sa mga rehiyon ng bansa. Ayon sa opisyal na ulat, mahigit 2.4 milyong senior citizens ang inaasahang makatatanggap ng tulong na 1,2 kada buwan. At kung kasama ka sa batch na lalabas ngayong quarter, may chance ka ring makatanggap ng lumps na 3,6 na kung hindi ka pa nabigyan noong nakaraang mga buwan at dagdag pang 500 na transport at meal allowance kung sakaling kailangan mong maglakad o magbiyahe para lamang makuha ang benepisyo mo. Ang tanong ngayon, paano nga ba malalaman kung ikaw ay kabilang? Simple lang po. Ang unang hakbang ay ang pag-check ng inyong pangalan sa Barangay Hall o sa Yesfield Office. Marami na pong naili ang nagsimula ng mag-post ng listahan sa mga bulletin board, covered, court, barangay centers at maging sa Facebook page ng inyong lokal na pamahalaan. Kung hindi pa niyo ito nakikita, pwede niyong tanungin ang inyong barangay health worker o senior citizens president. Marami pong kaso na nakasama na pala ang pangalan pero hindi agad nabalitaan, kaya tinapakahalagang aktibo tayong nagtatanong at naghahanap ng impormasyon. May ilan din pong lugar kung saan isinagawa ang door-to-door verification.
Ibig sabihin, mismong mga tagaod o barangay ang pumunta sa bahay nyo para kumuha ng impormasyon. Kung kayo po ay nabisita at na-interview nitong mga nakaraang buwan, malaking senyales po iyon na kasali na kayo sa unang batch. Pero kung wala pa, huwag kayong mawawala ng pag-asa. May mga susunod pang batch sa Setyembre, Oktubre at Disyembre due at 25. Patuloy po ang pag-assess ng mga kwalipikado at nag-update pa ng master list para sa buong taon. Ngayon, pag-usapan natin ang isa sa mga pinakaimportanteng bahagi, saan at paano ito kukunin para po sa mga lungsod at bayan na may digital payout system tulad ng SAGCash, Land Bank Card or VisitL, direkta na pong ipapasok ang pera sa inyong account. Pero kung wala po kayong LE o e-wallet, huwag po kayong mag-alala dahil mayroon. And pa rin pong physical payout na gaganapin sa mga itinalagang payaw venues gaya ng gymnasium, barangay hall o city social welfare office. May mga senior na nagsabing dati raw mahaba ang pila, pero ngayon ay mas organisado na dahil binabase na sa schedule per purok o cluster ng beneficiaries para hindi siksikan. Magdala lamang po kayo ng valid Y gaya ng senior citizen Y kahit barangay certificate. Kopya ng inyong application form kung meron. At ang pinakahuli pakiusap po, sumunod tayo sa petsang nakatalaga. Magkaroon ng abala o kaguluhan. Para sa mga senior na hirap ng bumiyahe o bedrid, may sa inyo para hindi po home service payout din pong isinasagawa. Kinakailangan lamang na ipagbigay, alam sa barangay ang inyong kondisyon, upang maisama kayo sa listahan ng mga senior na padadalhan ng field officer. Hindi rin po ito instant pero sigurado pong dadating basta maiproseso ng tama ang inyong request. Marami rin pong nagtatanong paano kung hindi pa ako nakapagpasa ng mga requirements. Maaari pa ba akong makahabol? Ang sagot po ay pero mahalagang mapabilis ninyo ang inyong application. Para po makasali sa susunod na cycle, kailangang isumiti ang inyong senior citizen data form, birth certificate o barangay certification ng edad at proof of indigency kung meron. Hindi na po kailangan ng ESEA o SIS clearance basta malinaw na hindi kayo nakatatanggap ng ibang pensyon. At kung kayo po ay may anak na bali o may kaunting negosyo, ipapaliwanag lamang po ng maayos sa YASGAR ang inyong sitwasyon. Hindi po ito automatic disqualification. Nasa proseso pa rin ng evaluation kung gaano kalaki ang tinutulong sa inyo ng inyong pamilya at kung may kakayahan pa kayong maghanap buhay. Minsan po may mga senior na nag-aalangan mag-apply dahil iniisip nilang baka meron pang mas nangangailangan kaysa sa akin. Pero tandaan po ninyo ang programa pong ito ay ginawa para sa lahat ng senior na walang regular na pensyon. Hindi po ito limos. Karapatan niyo po ito bilang mamamayan ng Pilipinas. Kaya kung kayo ay kwalipikado, huwag po kayong mahihiyang mag-apply. Ang bawat sentimong matatanggap ninyo ay galing sa buwis na ibinabayad ng mga mamamayan at bahagi ito ng serbisyo ng pamahalaan. Sa ngayon, patuloy pong pinaghahandaan ng gobyerno ang pagpapalawak ng Universal Social Pension. Target nila na pagdating ng taong 2028, lahat ng senior citizen sa bansa, pension man o hindi ay makatatanggap ng buwan ng tulong pinansyal mula sa Estado. Pero habang hindi pa naaabot ang target na ito, mas mainam na samantalahin natin ang pagkakataong ito at maging aktibo sa proseso. Kung may alam po kayong senior na hindi pa aware dito, tulungan po natin silang makakuha ng tamang impormasyon. Isang kwento nga po mula sa Batangas ang talagang nakaantig sa amin. Isang 67 anyos na lola na may iniindang rayuma na halos 3 taon nang hindi nakatatanggap ng tulong kahit qualified na qualified. Nang malaman niya ang tungkol sa universal pension mula sa kapitbahay, pinilit niyang sumama sa barangay hall kahit nahirap sa paglakad. At noong buwan ng Marso, sa wakas, natanggap niya ang unang payaw niya 3,6 na lump sum. Halos maiyak siya habang sinasabi niyang makakabili na siya ng maintenance medicine at bigas nang hindi naasa pa sa anak niyang nasa Maynila. Sabi niya, parang may ngiti na uli ang buwan ko. Ganyan po kalaking tulong ang maibibigay ng programang ito sa buhay ng ating mga nakatatanda. Kaya, kung kayo po ay magulang, lolo, lola o may kamag-anak na senior, huwag po ninyong hayaang mawala ang pagkakataong ito. Simulan na niyong alamin ang proseso, i-update ang inyong dokumento at i-check ang schedule ng inyong barangay. Kung kailangan niyo ng tulong, maraming ahensya at volunteers na handang sumuporta. Kahit kami po rito sa aming channel, handa kaming gabayan kayo kung kailangan niyo ng step-by-step na walkthrough. Ngayong Hulyo 2 at 25, hindi lang po pera ang hatid ng Universal Social Pension kundi pagkilala sa karapatan
Dangal at kontribusyon ng bawat nakatatanda sa ating lipunan. Dati paalala, hindi kayo nakakalimutan. Nasa kabila ng lahat ng hirap, kayo ay patuloy na pinapakinggan, pinahahalagahan at pinaglilingkuran. Kaya, mga kababayan, lalo na po sa ating mga seniors, handa na ba kayong tumanggap ng biyaya? Kung mag-comment po kayo sa baba ng kasama, ako para malaman namin kayo ay umaasa at sumusuporta sa programang ito. At syempre kung sa tingin nyo po ay maraming matutulungan, ang video na ito pakilike po at ishare sa inyong mga yise, kapitbahay at pamilya. Ang isang simpleng pindot ninyo ay maaaring magdala ng malaking tulong sa isa pang senior na hindi pa aware sa benepisyong ito. Hanggang sa susunod nating video, mga mahal naming lolo, lola, lagi niyong tandaan hindi kayo nag-iisa. Nandito kami para gabayan kayo, impormahan kayo at samahan sa bawat hakbang ng inyong senior journey. Maraming salamat po at mabuhay po kayong lahat. Yi!